Tahimik ang gabi sa maliit na baryo ng San Felipe. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa loob ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid, nakaupo sa harap ng lumang aparador si Andrea, habang iniikot-ikot ang isang maliit na singsing na pilak doon sa kanyang mga kamay. Regalo ito ng kanyang ina sa kanyang kaarawan, ika-22 na ngayon. Mama, sino po ba talaga ang tatay ko? Tanong ni Andrea, na ngayon seryoso ang tingin habang hinaplos ang mukha ng kanyang inang si Marisol. Hindi na bago ang tanong na iyon, ngunit ngayong gabi, tila may pagbabago sa tono ni Andrea. Hindi na ito parang batang nagtatanong, isa na siyang dalagang uhaw sa katotohanan. Napabuntong hininga si Marisol. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Anak, matagal ko nang gustong sabihin pero hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon. Tamang panahon? Nag-init ang mga mata ni Andrea. 22 taon na ako naghihintay, Ma. Lahat ng kaklase ko, kinikwento ang mga tatay nila. Ako lang ang walang masabi. Lagi mo lang sinasabi, hindi mo kailangan ng ama para maging buo. Pero Ma, hindi yun totoo. Kailangan ko rin siya sa buhay ko. Nagsimula nang pumatak ang luha ni Marisol. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Andrea, anak, ang totoo, anak ka sa pagkadalaga. Ang ama mo ay si Roberto Alcantara. Isa siyang negosyante sa Maynila. Noong kabataan ko, naging magkaibigan kami habang nag-aaral ako sa kolehiyo. Isa siyang mabuting tao noon. O akala ko lang siguro. Napalunok si Andrea. Bakit hindi mo siya sinabihan? Sinabi ko. Sagot ni Marisol, habang nanginginig ang boses. Pero noong nalaman ng pamilya niya na galing ako sa probinsya at anak lamang ako ng isang magsasaka, pinilit siya ng kanyang mga magulang na layuan ako. Sinubukan ko siyang lapitan noong nalaman kong buntis ako. Pero hindi na siya muling nagpakita pa sa akin. Umalis siya sa apartment niya. Sinabi ng mga tao sa opisina nila na lumipat na raw siya ng ibang lungsod. Wala akong alam kung nasaan siya, anak. Natakot akong ipilit ang sarili ko. Kaya pinili ko na lamang na palakihin ka na mag-isa. Nanlumo si Andrea. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O pangungulila? Buhay pa ba siya, Ma? Tumango si Marisol. Oo, anak. Isa na siyang kilalang negosyante ngayon. Isa siya sa may-ari ng Alcantara Group of Companies. Alam kong hindi niya alam na buhay ka. Pero baka oras na para ipakilala mo ang sarili mo. Tahimik lang si Andrea. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang desisyong magbabago sa kanyang buhay. Hindi para humingi ng mana. Hindi para magalit. Kung hindi para magpakilala bilang anak na matagal nang naghihintay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Andrea matapos ang pag-amin ng kanyang ina. Kinaumagahan, maaga siyang umalis patungong Maynila. Bitbit ang maliit na bag, ilang mga dokumento at litrato ng kanyang ina kasama ang isang lalaking may matikas na tindig. Yan ang tanging larawan ni Roberto Alcantara na nakuha ng kanyang ina noong sila'y magkasintahan pa. Pagdating niya sa lungsod, ramdam kaagad ni Andrea ang laki ng kaibahan sa kanilang probinsya. Mataas ang mga gusali, abala ang kalsada, at tila lahat ng tao ay may sariling mundo. Pero buo ang kanyang loob, hindi siya pumunta roon para mamangha. Naroon siya para kilalanin ng ama na matagal na niyang inaasam-asam. Dumaan siya sa opisina ng Alcantara Group of Companies. Isang matayog na gusaling salamin sa Makati. Malaki at moderno. Sa labas pa lang, nakaramdam na siya ng kaba. Pero pinanghawakan niya ang lakas ng loob. Hindi siya magpapakilala bilang anak. Hindi pa. Mag-a-apply siya bilang ordinaryong intern. Gusto niyang makilala ang ama hindi bilang isang anak, kung hindi bilang isang empleyado muna. Nag-apply siya sa marketing department gamit ang apelido ng ina, Andrea S. De Leon.
gamit ang kanyang diploma sa kursong Business Administration at karanasang paghawak ng community project sa barangay. Hindi siya nagpakababa. Sa halip, buong dignidad niyang hinarap ang panel ng HR. Lumipas ang 2 linggo at tinanggap siya bilang marketing assistant intern. Hindi niya mapigilang mapangiti habang hawak ang kontrata. Isa na siyang bahagi ng mundo ng lalaking matagal na niyang pinangarap na makita, kahit hindi pa siya nito kilala. Sa unang araw niya sa opisina, nakasuot siya ng simpleng blusa at itim na palda. Maayos ang buhok, natural ang makeup, at hindi siya nagpakabongga. Hindi siya narito para magpakitang gilas. Narito siya para matutunan ang mundo ng ama at maunawaan kung anong uri siya ng tao. Ipinakilala siya ng supervisor sa kanyang team. Mabait ang mga kasama niya. Bagamat may ilang mga mapagmataas, tahimik lamang si Andrea, mas piniling pagmasdan ng paligid. Hanggang sa isang araw, habang nagsusulat siya ng campaign proposal, napabalitang pupunta si Mr. Roberto Alcantara sa floor nila para mag-inspeksyon. Tahimik ang buong opisina nang dumating ang matangkad na lalaking nakaitim na suit. Maputi ang buhok sa gilid, ngunit matikas pa rin. May lalim ang mata, at bawat tingin niya'y may otoridad. Si Andrea na noon ay abalang-abala sa harap ng computer, ay napahinto nang marinig ang pangalan niya. Nang una niyang makita ang ama, para siyang natulala. Ito na ang lalaking matagal niyang inaasam-asam na makita. Hindi siya makagalaw. Nanlamig ang kanyang mga palad habang pinagmamasdan ng bawat kilos nito. May kumpiyansa, may karisma. Ngunit sa puso niya, may kirot dahil hindi siya nito kilala. "Good morning, sir!" Pati ng buong team. Tumango si Roberto sa lahat at saglit siyang tumingin kay Andrea. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Walang ideya si Roberto kung sino ang kaharap niya. Pero si Andrea, ramdam na ramdam ang pagdaloy ng dugo sa kanyang puso. "Anong pangalan mo, iha?" Tanong ni Roberto. Nakatitig sa kanya. Andrea, sir. Andrea De Leon. Ngumiti si Roberto ng magaan. "Good. Keep up the good work." At tuluyang lumakad papalayo. Makalipas ang unang pagkikita nila, hindi pa rin maalis sa isip ni Andrea ang mga mata ni Roberto Alcantara. May otoridad at malamig. Ngunit sa kabila niyon, ay may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing may kaputihan rin itong tinatago. Araw-araw, pinipili niyang manahimik. Hindi pa tamang panahon. Hindi siya narito upang guluhin ang buhay ng kanyang ama. Narito siya para unti-unting mapalapit dito sa paraang hindi ito mabibigla. Habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ng mga kasamahan ni Andrea ang kanyang kasipagan. Hindi siya katulad ng ibang interns na laging reklamo o palusot. Siya ang unang dumarating at huling umaalis. Tahimik ngunit epektibo. Ang mga proyekto niya ay maayos, pulido, at may puso. Nagsimulang mapansin ito ng kanilang department head. Isang araw, tinawag siya ng head manager ng marketing team. "Andrea, gusto kong makausap ni Mr. Alcantara. Pinuri niya ang campaign draft na ginawa mo para sa regional expansion. Nais ka daw niyang personal kang kausapin." Nanlamig si Andrea. Muling mabubunyag ang lihim sa kanyang dibdib. Pero hindi niya pa ito ibubunyag. Hindi pa. Dumating siya sa opisina ng CEO. Isang malawak na silid na may tanawin ng buong lungsod. Sa harap ng malawak na lamesa, naroon si Roberto, nakasalamin, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Ngunit nang mapansin siya, agad itong tumayo at tinanguan siya. "Miss De Leon, halika't maupo ka." Umupo si Andrea, pinipigilan ng kaba. Magandang araw po, sir. Napangiti si Roberto. "Napahanga mo ako sa draft mo. Maayos ang execution ng idea. Malinaw ang target market at may emosyon." "Sa totoo lang, iha, hindi ko akalaing intern lang ang gumawa nun." "Salamat po, sir." Mahina niyang tugon. "Tell me, iha," ani Roberto. Nakatitig sa kanya. "Saan ka nakapagtapos ng pag-aaral?"
Sa probinsya po, sa San Felipe University. Local college lang po, pero may scholarship po ako. Tumango si Roberto, waring humanga. I see, San Felipe? Parang pamilyar ang lugar na yan. Kilala akong... Naputol ang salita nito. Saglit siyang napatitig sa mukha ni Andrea. Teka, parang may kamukha ka, Iha. Bulong nito. Kamukha mo yung isang kakilala ko noon. Hindi na nagsalita pa si Andrea. Kinagat niya ang loob ng pisngi para hindi maiyak. Alam niyang unti-unti nang nagkakaroon ng koneksyon ng kanyang ama sa kanyang pagkatao. Pero hindi pa ito sapat. Sa halip, pinili niyang lumayo muna pagkatapos ng meeting. Paglabas niya ng opisina, doon siya humugot ng malalim na buntong hininga. Masakit pero kinaya niya. Hindi siya maaaring basta na lamang magpakilala. Hindi pa handa ang ama niya. Kailangang patunayan muna niya ang sarili niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Roberto sa kanya. Minsan, ay binibiro pa siya nito sa hallway. Ikaw na ata ang susunod na boses ng marketing namin nito minsan. At sa bawat ngiti nito, unti-unting napupunuan ang putas sa puso ni Andrea. Hindi pa man niya naririnig ang tawag na anak mula rito. Sapat na munang tinatrato siya nito ng may respeto at papalapit ng papalapit. Lumipas ang mga linggo at mas lalo pang naging abala si Andrea sa trabaho. Ngunit kasabay ng tagumpay sa kanyang propesyon ay ang bigat ng lihim na araw-araw niyang pasan. Hindi madali ang magpanggap na isang estranghero sa harap ng sariling ama. Sa bawat ngiti ni Roberto, sa bawat papuri at pagtitiwala nito, lalong sumasakit ang dibdib niya. Nais na niyang magsabi ng katotohanan, ngunit may takot pa rin siya. Sa isang linggo na rin matatapos ang kanyang internship, at sa araw na yon, tinawag siya ni Roberto para samahan sa isang business conference, isang malaking karangalan para sa isang intern. Ngunit para kay Andrea, isa lamang itong senyales na baka ito na ang tamang pagkakataon. Habang nasa sasakyan pauwi mula sa conference, bigla siyang nagtanong. Sir, may tanong lang po sana ako. Napalingon si Roberto habang hawak ang manibela. Ano yun, Andrea? Naglakas loob siya. Naniniwala po ba kayo na may mga bagay na dapat pang sabihin kahit matagal nang lumipas? Napaisip si Roberto. Depende yun, Iha. Kung ito'y makakabuti, oo. Pero kung ito'y magdudulot lang ng sakit sa iba, minsan mas mabuting manahimik na lang. Napalunok si Andrea. May kirot sa puso. Paano po kung matagal ka nang may gustong makilalang tao, pero hindi mo alam kung handa siyang malaman ng totoo? Tahimik si Roberto. Bata ka pa, Andrea, pero malalim ka nang mag-isip. Kung may tao kang gustong makilala at may karapatan ka sa katotohanan, huwag kang matatakot. Ang katotohanan, kahit masakit, ay kailangang malaman. Napayuko si Andrea. Hindi niya kayang magsalita pa. Ngunit sa loob niya, alam na niyang malapit na. Kailangan niya na lamang ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, habang kumakain ng lunch sa pantry, nilapitan siya ng isa sa mga senior staff, si Ma'am Clarissa, ang long-time executive assistant ni Roberto. Isa itong mataray at maingat na magsalita. Miss De Leon? Sabi nito. Saan mo nga ulit sinabi na taga saan ka? San Felipe po, ma'am. Napakunot ang noo ni Clarissa. San Felipe? Ilang taon ka na nga ulit? 22 po. Nag-iba ang tingin ng babae. Parang may naalala. May kilala akong taga roon. Minsan kong narinig si Sir Roberto na binanggit niya yan noon. Bigla na lamang tumalikod si Clarissa at iniwan siya. Hindi alam ni Andrea kung naisip na ba nito ang koneksyon nila ni Roberto o kung may nalaman ito sa nakaraan. Ngunit ang sigurado, unti-unting umiikot ang gulong ng katotohanan. Nang gabing iyon, tumawag si Andrea sa kanyang ina. Mama, hindi ko na ata kayang itago pa. Ani Andrea, habang pinipigil ang pag-iyak. Masakit na. Gusto ko nang sabihin sa kanya. Anak, kung handa ka na, walang pumipigil sa'yo.
Pero dapat, handa ka rin sa anumang posibleng sagot niya. Hindi lahat ng ama ay kayang yakapin agad ang nakaraan. Tumango si Andrea, kahit hindi siya nakikita ng kanyang ina. Oo ma, pero gusto ko man lamang malaman niya na narito ako at anak niya ako. Isang linggo bago matapos ang kanyang internship, nagpasya na si Andrea. Handa na siyang isiwalat ang katotohanan. Hindi niya na kayang dalhin ang bigat ng pagkukunwari. Higit sa lahat, gusto niyang maramdaman kahit minsan man lamang na matawag siyang anak. Maagang pumasok si Andrea sa opisina at iniwan ng isang liham sa mesa. Mesa ni Mr. Roberto Alcantara. Doon niya ibinuhos ang lahat ng damdamin. Ang kwento ng kanyang pagkasilang, ang mga sakripisyo ng kanyang ina, ang kanyang pagnanais na makilala siya bilang ama. Hindi na siya humingi ng mana. Kahit pa ng titulo ni ng pagkilala sa publiko, ang gusto lamang niya ay malaman nitong totoo ang kanyang pag-iral at nariyan siya. Humihiling ng pagkakataong tanggapin at mahalin. Sa liham ay sinama niya ang kopya ng larawan ng kanyang ina at ni Roberto. Noong kabataan pa nila, larawang itinago at iningatan ng kanyang ina sa loob ng 2 dekada. Idinikit niya rin ang kopya ng kanyang birth certificate at sa bahaging father's name, malinaw na nakasulat ang pangalang Roberto S. Alcantara. Kinabukasan, wala pa ring reaksyon mula kay Roberto. Tahimik ang opisina. Walang bagong utos. Walang imbitasyon sa meeting. Lalo lang sumithi ang kaba ni Andrea. Hindi alam ng dalaga kung binasa ba nito ang sulat o kung galit ito sa kanya. Pinipilit niyang kumilos ng normal, pero paminsan-minsan ay napapansin niya ang mapanuring tingin ng ilang kasamahan, lalo na ni Ma'am Clarissa. Hapon na nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Roberto ang tumatawag. Andrea, pwede ka pang dumaan sa opisina ko? Namutla siya. Opo, sir. Pagpasok niya sa silid ni Roberto, tila bumigat ang hangin. Tahimik ito. Nakaupo sa upuan. Hawak ang liham at litrato. Saglit siyang tinignan ng ama. Isang titig na punong-puno ng tanong, sakit at gulat. Totoo ba ito? Mahina nitong tanong. Tumango si Andrea. Namumuo ang luha sa mga mata. Opo, sir. Hindi ko po layuning manggulo. Gusto ko lang pong malaman ninyo. Tumayo si Roberto. Hawak pa rin ang litrato. Nanay mo si Marisol? Opo. Napahawak si Roberto sa kanyang sentido. 22 taon na ang nakakalipas. Nagdesisyon kaming maghiwalay noon dahil sa pakiusap ng pamilya ko. Hindi ko alam na may iniwan pala siyang alaala at ikaw yun. Hindi na napigilan pa ni Andrea ang luha. Sir, hindi ko po kayo hinanap para humingi ng kahit na ano. Gusto ko lang pong kahit sandali lang maging bahagi ng buhay niyo. May pagmalaki ko sa sarili ko na anak niyo ako kahit hindi niyo ako ampunin sa mata ng batas. Tahimik si Roberto. Tinitigan siyang muli. Ngayon ay may kalambutan na sa mata. Matagal na akong hindi umiiyak, Andrea. Pero ngayon, hindi ko na mapigilan pa. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahan siyang niyakap. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko alam. At sa unang pagkakataon, narinig ni Andrea ang salitang kay tagal na niyang hinintay. Matapos ang emosyonal na pagbubunyag ng katotohanan, inakala ni Andrea na magiging madali na ang lahat. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang hamon. Bagkus, doon pa lamang nagsisimula. Kinabukasan, dumagsa ang bulong-bulungan sa buong opisina. May mga nakakita raw kina Andrea at Mr. Roberto sa opisina nito. Magkaharap, umiiyak, nag-uusap ng seryoso. At si Ma'am Clarissa, na matagal ng kanang kamay ng CEO, ay tila hindi nagustuhan ng mga pangyayari. Tinawag siya nito sa meeting room. Miss De Leon, Panimula nito habang malamig ang tono. Anong klaseng laro ang pinasok mo? Wala po akong nilalaro. Totoo po ang lahat. Totoo o imbento. Sa mata ng marami, mukha ka lang batang gustong umakyat ng bigla sa taas. Hindi ka ba nag-iisip na baka sirain mo ang reputasyon ng kumpanya
at ng ating presidente. Nabigla si Andrea. Hindi ko po intensyon yun. Hindi ko po ipinagsisigawan. Si Mr. Alcantara na po ang nagpasyang tangkapin ako bilang anak. Napangisi si Clarissa. Oo nga. At ngayon, isipin ng lahat. Ikaw na ang magiging tagapagmana. Ikaw na ang susunod na COO. Baka pati CEO. Bahalang araw. Ganun kadaling magbago ang ihip ng hangin, ano? Mabigat ang loob ni Andrea habang lumabas ng silid. Hindi pa man siya ganap na tanggap sa mundo ng kanyang ama. May humaharang na kaagad. Hindi lang ito simpleng pagsubok ng damdamin. Ito'y laban ng katayuan, ng kapangyarihan, at ng paninindigan. Nang sumunod na araw, tinawag siyang muli ni Roberto. Andrea, alam kong may mga taong tutol. Hindi lahat ay masaya sa pagdating mo, anak. Pero gusto kong malaman mong wala kang kasalanan at wala kang dapat na ikahiya. Hindi po ba kayo matatakot sa sinasabi nila, Papa? Nahihiyang binanggit ni Andrea ang salitang Papa at napangiti naman si Roberto. Hindi, anak. Matagal kong hinanap ang ganitong pagkakataon. Ang maging isang ama. Hindi ko hayaang mawala ka ulit. Ngunit kasabay ng pagtibay ng kanilang samahan, isang balita ang yumanig sa kumpanya. May naglabas ng confidential marketing plans ng kumpanya sa kalaban. At ang email na pinanggalingan ay mula mismo sa department kung saan naroon si Andrea. Walang imik si Andrea habang nakatayo sa harap ng investigation team. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanya. Kahit wala siyang kasalanan, tila ba siya ang pinupuntarya? Bakit ikaw ang lumilitaw na huling naka-access ng file bago ito nailabas sa labas? Tanong ng IT head. Hindi siya makasagot. Tila may gumawa ng paraan upang itawid siya. At alam niya kung sino ang may motibo. Sa kabila ng gulo, pinili niyang huwag tumakbo. Haharapin niya ito. Hindi siya papayag na mawala ang tiwala ng kanyang ama sa kanya. Lilinisin ko ang pangalan ko at papatunayan kong hindi ako narito para sa titulo o pera. Narito ako dahil karapatan kong makilala ang sarili kong ama at ipaglaban ang respeto na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Muling tumahimik ang buong opisina habang pinaiimbestigahan ng di umano'y leak ng confidential files sa kabila ng kawalan ng ebidensyang direktang nagtuturo kay Andrea. Hindi may kakailang siya ang pinakahuling gumamit ng dokumentong iyon. Ayon ito sa logs. At dahil siya rin ang bagong anak ng CEO, mas lalong naging sentro siya ng intriga. Ngunit hindi siya bumigay. Pinuntahan niya ang kanyang amang si Roberto sa opisina. Bigyan mo po ako ng ilang araw, Papa. Ako na po mismo ang mag-iimbestiga. Huwag niyo po muna akong alisin o suspindihin. Tumango si Roberto. Magtiwala ka, anak. Alam ko sa puso ko na wala kang kasalanan. Gawin mo ang kailangan at nararapat. Para naman managot ang tunay na may sala. Sa tulong ng isang junior IT specialist na naging kaibigan niya sa internship, nakuha ni Andrea ang mga log files ng opisina. Doon niya nakita ang hindi kapansin-pansing pagpasok ng isang admin level account na ginamit upang baguhin ang logs. Isang hakbang na halos hindi mahalata kung hindi titignan ng masinsinan. Sa tulong ng IT team, natuklasan nilang ang account na konektado ay kay Ma'am Clarissa. Bumigat ang loob ni Andrea. Hindi siya makapaniwalang magagawa ito ng isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa loob ng napakaraming taon. Ngunit malinaw ang motibo. Ito ay ang tanggalin siya at protektahan ang dating katayuan. Humarap siyang muli sa kanyang ama. Bit-bit ang mga ebidensya. Papa, hindi ko po gustong saktan ang damdamin niyo. Pero kailangan niyo pong makita ito. Tahimik na pinag-aralan ni Roberto ang mga printout. Hindi siya makapagsalita sa una. Halatang nabigla at nasaktan. Si Clarissa? Si Clarissa ang may kasalanan? 30 taon na siyang nasa tabi ko. Mahina nitong bulong. Naging matapat na kasama. Hindi ko akalaing magagawa niya ito. Lumipas ang ilang araw at nagpatawag ng emergency board meeting si Roberto. Sa harap ng buong executive team, ipinakita niya ang ebidensya. Hindi nagsalita si Clarissa. Hindi niya itinanggi. Tumayo ito at diretso sa pintuan.
at ang tanging iniwang salita ay, Ayokong makitang bumagsak ang kumpanyang ito dahil lang sa isang batang sabit sa nakaraan mo. Pagkalabas ni Clarissa, ibinaling ni Roberto ang paningin sa mga board members. Si Andrea ay anak ko. Hindi ko kailanman tinanggihan ang katotohanan at sa ginawa niyang hakbang upang linisin ang kanyang pangalan. Alam kong siya ang taong may puso, dangal, at lakas ng loob na maaaring maging tagapagmana ng kumpanyang ito. Alam niyo rin naman na napakatalino ng aking anak at napakagaling niya. Hindi natin may tatanggi yun. Walang ni isang tumutol sa sinabi ng CEO. Pagbalik nila sa opisina, niyakap siya ni Roberto. Anak, ngayon alam ko na, hindi kita kailangang pagdudahan. Ikaw ang dugo ko, hindi lang sa pangalan, kung hindi sa puso't prinsipyo. Napaluha si Andrea. Hindi ko po ito ginawa para umangat. Ginawa ko po ito para maramdaman yung hindi ako kahihiyan at kaya kong manindigan. Sa wakas, hindi na siya tinatawag ni Interlang, kundi Andrea Alcantara, anak ng may-ari. Hindi dahil sa apelyido, kung hindi dahil sa pinatunayan niya ang sarili niyang kakayahan at ang kanyang halaga. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kumpanya. Mula sa isang simpleng intern na halos walang pumapansin, naging sentro ng respeto si Andrea. Hindi dahil sa pagiging anak ng CEO, kung hindi dahil sa tapang, disiplina, at katapangang ipinakita niya sa harap ng intriga at lahat ng pagsubok. Isang Lunes ng umaga, tinipon ni Roberto Alcantara ang lahat ng empleyado sa function hall ng kumpanya para sa isang mahalagang anunsyo. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng tagapagmana, hindi lang sa pangalan kung hindi sa prinsipyo. Ngayon ay natagpuan ko na yon. Panimula ng CEO. Simula sa susunod na buwan, si Andrea De Leon Alcantara. Siya na ang itinatalaga ko bilang bagong Assistant Operation Head. Hindi dahil anak ko siya, kung hindi dahil napatunayan niyang siya ang may kakayahan, tapang at tunay na malasakit sa kumpanyang ito. Napuno ng palakpakan ng silid. Ilan ay ngumiti. Ilan ay lumapit para batiin siya at may ilan pa ring nanatiling tahimik. Subalit wala nang makapagtatangging nararapat siya sa bagong posisyon. Napakatalino at napakagaling ni Andrea sa trabaho, kahit walang duda na siya ay karapat-dapat. Pagbalik sa kanyang mesa, hindi maiwasang mapaluwa ni Andrea. Sa dami ng pinagdaanan niya, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pagkilalang hindi niya kailanman natikman noong bata pa siya. Nagtat siya sa kanyang nanay na si Mirasol. Ma, nagtagumpay po ako. Nihakap po ako ni Papa. Tinanggap niya po ako. At pinomote sa trabaho. Hindi na po ako tagong anak. Lantad na po ang pagiging anak ko sa kanya. Mabilis ang naging sagot ng kanyang inang si Mirasol. Anak, hindi na ako umiling ng kayamanan para sa'yo. Ang hiling ko lang ay maging masaya ka at ngayon ay natupad na yon. Kinagabihan, sabay silang nag-dinner ng kanyang ama. Wala na ang dating lamig at formalidad. Puno na ng tawanan, kwento ng nakaraan at plano para sa inaharap. Gusto kong may pakilala ka anak sa board sa susunod na quarterly meeting, ani Roberto. At bahalang araw, kapag ready ka na, gusto kong ikaw ang humawak ng kumpanya natin. Ngumiti si Andrea. Papa, hindi ko man kaagad kayang tumpasan ng tagumpay nyo, pero gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat sa inyo. Hindi lang bilang isang anak, kung hindi bilang isang leader na pininday ng pagsubok. Sa wakas, natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap-hanap. Hindi lang pagkilala, kung hindi ang tunay na koneksyon sa ama. At higit sa lahat, natagpuan niya ang sarili. Ang dating dalagang naglalakad papasok sa kumpanya para hanapin ang kanyang ugat, ay ngayon ay isang babaeng matatag, buo at may malinaw na landas. Sa puso niya, alam niyang simula pa lamang ito ng lahat. Marami pa siyang tatahakin, maraming laban pang harapin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang kwento ay patunay na minsan, ang katotohanang itinatago ng panahon
ay kayang baguhin ang landas ng isang buhay kung may tapang kang harapin ito. At ang pag-ibig ng isang magulang, kahit ilang taon itong itinago, ay mananatili at mananatili. Naghihintay lang ng tamang panahon upang muling mamukadkad. Makalipas ang 2 taon, marami ang nagbago sa buhay ni Andrea. Mula sa pagiging assistant operations head, naging isa na siyang pinakabatang executive directors ng Alcantara Holdings. Napanatili niya ang integridad at galing sa trabaho, kaya't unti-unti siyang minahal at kinalang ng mga tao sa kumpanya. Si Roberto Alcantara naman ay mas naging bukas, hindi lamang bilang isang ama, kung hindi bilang isang mentor at kaibigan. Madalas na silang magkasama hindi lamang sa boardroom, kung hindi pati na rin sa simpleng mga sandali, pananghalian sa labas, at pagdi-dinner kasama ang kanyang ina. Para ba silang isang masayang buong pamilya?